Simulan natin dito mga idol, Los Angeles Lakers nadali ng Minnesota Timberwolves sa Game 3. Masyadong pisikalan ang nangyayari mga kaibigan. Dirty games, dirty tactics nangyayari nga ba? Pero bago natin alamin ang mga dahilan ng pagkatalo ng Lakers, kung bago ka lang, huwag mong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po mga kaibigan. Nakita naman natin, sayang yung pagkakataon na manalo ang Los Angeles Lakers sa Game 3. Kayang-kaya naman sana. Nakita nyo, nakalamang pa nga sa third quarter. Eto nga pong Lakers sa Minnesota. Nakita natin maraming pagkakamali dito na ginawa sa pagla-lineup. Eto nga pong si Coach JJ Redick. So far kung titignan ho natin yung starting 5 na lineup ng Lakers, halos ganun pa rin. Kasama si Jackson Hayes, Luka Doncic, Austin Reeves, Rui Hachimura at si LeBron James. Pero napansin natin, Jackson Hayes 3 minutong pinaglaro sa first quarter, pinalitan agad ni Dorian Finney-Smith. Dapat hindi na pinaglaro si Jackson Hayes Dapat pinalitan na lang talaga siya o napasama sa starting 5. Eto nga pong si Dorian Finney-Smith. Bukod pa dyan mga kaibigan, napansin nyo ba ang mga laruan ngayon itong si Luka Doncic? Wala ho siya sa kondisyon na tila parang hindi okay ang kanyang pakiramdam. Nag-lead ho yun sa hindi magandang performance na paglalaro nito nga pong si Luka Doncic. Napansin natin mga kaibigan, eto nga pong Minnesota Timberwolves, dahil nga po home court nila ito, mas mapabor sa kanila yung referee. Napansin natin may mga pagkakataon na kung saan dapat tinatawagan ng foul ng referee. Ito nga pong Minnesota, hindi naman tinatawagan, pero nakita nyo naman, kahit ganun yung nangyari, ito the rescue, si Lolo Brown mga idol. Ang taas ng puntos na kanyang naitala. Tignan natin yung mga stats ng mga player mga idol bago natin alamin yung pinakadahilan talaga ng pagkatalo ng Lakers. Sa naging game mga kaibigan, 116-104 ang naging final score. Eto si Jackson Hayes, isama na natin 9 minutes po sa buong game. Meron lamang isang rebound, may 2 points lamang. Kaya ang sinasabi ko sa inyo noon pa man, kailangan talaga ng Lakers ng legit na backup na sentro. Marami na naman nagtatanong, bakit daw hindi ginagamit si Maxi Kleber? May injury daw kasi mga kaibigan dahil hindi rin sa update ng Lakers, kaya hindi pa magamit-gamit. So useless na naman ngayon itong si Maxi Kleber. Si LeBron James 41 minutes, merong 10 rebounds, 4 assists at 38 points. So far, siya ang pinakamataas na score. Si Austin Reeves 41 minutes, merong 7 rebounds, 4 assists at 20 points. Si Luka Doncic 40 minutes of playing time, merong 6 rebounds, 8 assists at 17 points lamang. Yung 17 points niya na yan mga kaibigan, mababa yan dahil nga hindi okay ang pakiramdam ni Luka. Pinilit niya pa rin maglaro. Hindi po kinaya mga idol, So given naman na yung pagkatalo ng Lakers dito mga kaibigan. Rui Hachimura 38 minutes, merong 4 rebounds, 2 assists at 8 points. Dorian Finney-Smith meron 29 minutes, meron 2 rebound, 2 assists at meron hong 8 points. Si Gabe Vincent nabigyan naman ng minuto mga kaibigan, 16 minutes, pero meron lamang 5 points. Maraming pagkakamali dito mga kaibigan si JJ Redick. Unang-una, hindi ho na-maintain ng Lakers ang offense at depensa nila, lalo na ang depensa ng Lakers mga idol, kasi nga si Jackson Hayes napakalimitado lamang ang oras niya, hindi kasi maganda ang pinapakita kay ni Jackson Hayes, kaya kailangan talaga ng legit na sentro ng Los Angeles Lakers. Marami din tayo nakita dito mga kaibigan na mas pinipili o mas pabor ngayon yung mga tira or mga pagdadrive nga po, o mas offensa yung pagpasok sa loob ng Lakers kumbaga sa tira ng mga shooting guard. Etong si Luka, hindi ho siya masyado nakakapuntos may mga attempts siya talaga sa labas, napakalimit yung pagpasok ngayon. Kaya nga sinasabi natin, kapag okay ang kondisyon ng mga kami ni Luka, talaga nagpapaulan yan ng tres mga idol. Pero binawi naman yun ni LeBron James, siya naman ang humataw ngayon ng 3-point shot sa labas. Mga kaibigan, kung titignan din natin dito, may mga player kasi na hindi po ginagamit ito si JJ Redick. Sino-sino ba yon? Tulad na lamang ni Dalton Knecht mga idol, which is pwede sanang kapalitan din ni Gabe Vincent or kahit ni Austin Reeves. Yung starting 5 na line po ng Lakers sobrang babad na babad, kaya pagdating ho ng second half, sa third and sa fourth quarter ng game, pagod na. Sino ba namang hindi mapapagod? Tignan nyo yung mga minuto, napakatataas 40 minutes, 41 minutes, 38 minutes, talagang mapapagod yan. Pero kung si JJ Redick marunong ho mag-rotate ng mga player, ibig kong sabihin, kung nabibigyan ng minuto sana etong si Dalton Knecht, o kaya kumuha ng big man mga kaibigan, noon pa man sinasabi na yan, nire-request na yan ni Luka at ni LeBron, na kumuha ng legit na sentro. Nagtira siya o
iniwan niya naman yung mga hindi maaasahan tulad ni Alex Len. Merong Maxi Kleber, puro lagi naman nasa injury list ng Lakers. Paano yun makakapagbigay ng puntos? Kaya mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, eto pa, no? Dito sa Game 3 at Game 4 ng Lakers at Minnesota, asahan nyo yung maduming laro o yung dirty games nga po ng Minnesota Timberwolves. Mangyayari yan kasi papaboran nila, sasamantalahin nila yung pagkakataon na home court po nila, no? Sa Lakers mga idol, wala tayong nakitang ganon sa home court ng Lakers yung Game 1 at Game 2. Pero dito mangyayari yan. Kaya nakita nyo, dapat magdoble kayod ngayon itong si LeBron James, and hopefully sa Game 4 itong si Luka Doncic, okay na yung kanyang pangangatawan, no? Hindi na siya malungkot, hindi na siya matamlay, kasi matamlay yung laruan talaga ni Luka, hindi kagaya nung Game 1 at Game 2 na talaga nagpapakitang gilas. Pero para sa akin mga kaibigan, kaya pa rin makuha o manalo ng Lakers sa Game 4 sa pinakita nila ngayon. Do tambak sila ng ilang puntos, consider na natin na wala sa kondisyon ng ibang player po ng Lakers. At syempre, hindi pa naman yan ang talagang full force ng Lakers. Lagi po bumabalik, no, ang sistema ni JJ Redick sa small ball lineup na dapat nga po baguhin na. Yan muna ang update ko sa inyo. Meron pa mamaya, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.